just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway. I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. So for my sake, teach me today. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Amen. Ayan, amen sa napakagandang awitin. Kumusta po kayo mga kapatid? Naway ang pagpatnubay at biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat. And ngayon po ay September 11, araw po ng Lunes. And welcome po muli dito sa mga Aral ng Katotohanan Ministry. Good morning, good afternoon, and good evening saan man tayo naroroon sa ating mga kinalalagyan. Naway ang biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat, and praise the Lord sa Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na ating natatamasa dahil tayo ay may panibagong buhay at lakas para tayo ay patuloy na magpuri at mag-aral ng salita ng Panginoon. And maraming pong salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong mga walang sawang pagbibigay ng oras para sa ganitong mga gawain para sa Panginoon. And nais ko po kayong batiin isa-isa. Unahin ko po ang ating
admin mula sa Japan, si Sister Joy Kitahara. Ayan, good afternoon. And sa ating speaker, si Brother Ray mula sa Novaliches. And Sister Marites Galang mula naman po sa Caloocan. Ayan, hello po. And si Sister Ampi mula po sa Amerika. And si Bunso Noel mula naman po sa Masbate. And si Brother Emmanuel F. Reyes. Ayan, welcome po muli sa pag-join, Brother. And si Sister Irene mula rin po sa Amerika. Good evening po. And si Sister Jenny Valdez mula naman po sa Nueva Ecija. And si Sister Geraldine and si Sister Maricel. Yan, mula naman po sila sa Hong Kong. Ayan, good afternoon po sa inyo. And si Sister Lilet Sampay. Ayan, mula rin, siguro po mula rin po sa Saudi si Sister Lilet, kung hindi po nagkakamali. Good afternoon po. Ayun, thank you. And si Sister Princess mula rin po sa Saudi. And si Sister Weng, ayan, good afternoon. Good morning dyan sa mga taga-Saudi. Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Ang atin pong programa sa araw na ito ay pangungunahan po tayo ng opening prayer mula kay Sister Marites Capuno. Ayan, and ang atin pong music offering ay manggagaling po sa Amerika mula po kay Sister Irene. And ang atin pong speaker, walang sawang nangunguna sa atin si Brother Ray. And pagkatapos ni Brother Ray, meron po tayong mabilisang picture taking. Then ang atin pong sharing and Q&A. And ang atin pong mga prayer request, pakihabol po mamaya dyan sa chat box para maisama po ni Brother Ray sa closing prayer. Ayan po mga kapatid, tayo po ay mag-umpisa na. Bibigay ko na po sa iyo, Sister Marites Capuno, ang atin pong opening prayer. Magandang tanghali sa inyong lahat at mapagpalang tanghali sa ating lahat. Tayo po ngayon ay manalangin. Ama naming banal na ang tahanan ay nasa mga langit, muli nagpupurit nagpapasalamat po kaming muli sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami ay mag-aral na inyong mga salita. Ama, pinupuri ka namin sa inyong walang hanggang kabutihan. Pinupuri ka namin, Ama, dahil lagi ka pong nandyan sa oras na kailangan ka namin. Anumang ang aming mga kalagayan, hindi ka po nagsasawang makinig sa amin, Ama. At pinupuri ka po namin sa araw-araw na mga biyayang patuloy na aming natatanggap. Ama, sa oras na ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa at sa lahat ng aming mga kahinaan. At sa oras na ito, Ama, hinihiling po namin na gabayan po ninyo kami ng inyong banal na Espiritu Santo. Tulungan po ninyo kami na maunawaan po namin ang lahat ng aming pag-aaralan namin na sa araw na ito. Ito ay tumimo sa aming isipan, maisabuhay at makita sa aming mga karakter. Itinataas po namin, Ama, si Brother Ray, na siyang magbibigay sa amin ng tinapay ng buhay. Puspusin po ninyo siya ng inyong banal na Espiritu Santo. Hayaan niyo ang manggagaling sa kanyang mga bibig ay tanging galing lamang sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming panalangin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik po namin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po sa napakagandang Amen. panalangin. Maraming po salamat, Sister Marites Galang. And tayo po ay makakarinig mula po kay Sister Irene Lides. Sandali ha, nawala eh. Sorry na lang, sorry. Okay lang. Sorry. Okay. I ask the Lord to comfort me when things
said to me, I will comfort you and leave your cares away. I asked the Lord to walk with me when darkness was all that I knew. He said to me, will never be afraid, and I will see you through. I didn't ask for riches, but He gave me wealth untold. The moon, the stars, the sun in the skies, He gave me eyes to behold. I thank the Lord for everything and count all my blessings each day. For He come to me when I needed Him. I only had to pray, and He'll come to you if you asked Him to. He's only a prayer away. I asked the Lord to comfort me when things weren't going my way. And He said to me, He will comfort you and leave your cares away. I asked the Lord to walk with me when darkness was all that I knew. And He said to me, never be afraid, and I will see you through. I didn't ask for riches, but He gave me wealth untold. The moon, the stars, the sun in the skies, He gave me eyes to behold. I thank the Lord for everything and count on my blessing each day. For He come to me when I needed Him. I only had to pray, and He'll come to you if you ask Him to. It's only a prayer away. Amen. 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 Sister Irene, napakaganda. At ang mensahe, napakaganda po. Ang sarap pong pakinggan. Praise the Lord. And thank you po, Sister Irene, mula sa Amerika. And bago ko po bigay kay Brother Ray, nais ko lang pong i-welcome and batiin si Sister Hilda and si Sister MC Maricel Tibor. Mula po yan sila sa Saudi. Ayan, welcome po sa inyong mga sister. And ito na po ang ating pinaka-aabangan, ang ating bagong pag-aaralan. Brother Ray, bibigay ko na po sa inyo ang panahon. Maraming salamat, Sister Maririna, at sa napakagandang awitin na ibinigay ni Sister Irene Likes. Naalala ko yung favorite kong singer na si Johnny James. Halos kaboses ni Sister Irene si Johnny James. Napakaganda ng awitin. We don't have wealth, wala tayong kayamanan, wala tayong anuman din na narito. Ngunit ang kayamanang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang pananampalataya. No?
At salamat din sa napakagandang panalangin ng ating kapatid na si Sister Capuno. At napakaganda ng kanyang kahilingan sa Panginoon, na itong ating pag-aaralan ay gabay sa ating pang-araw-araw ng kabuhayan. Mga kapatid, kahapon ay nagbabasa ako ng Bible. Sabi ko, ano kayang magandang aral ang mapag-usapan kaya natin ngayong Lunes? Sabi ko gano'n. So nagbubuklat ako. Nabuksan ko yung aklat ni Haring David at ni Saul. Habang binabasa ko yung kanilang kasaysayan, si Saul ay pinili ng bayang Israel para maging hari. At bagamat yun ang kagustuhan ng bayang Israel, pinagbigyan ng Diyos ang kahilingan ng Israel, pinahiran ng langis si Saul at naging tingkod, naging propeta ng Diyos. Ngunit sa bandang huli, sa pagiging propeta niya ay lagi siyang nangangako sa Diyos. Lahat ng utos ng Panginoon, opo Panginoon, kung babasahin niyo yung 1 Samuel chapter 15, ay the whole chapter na yon ay mababasa ninyo kung paano ang Panginoon nakikiusap at nakikipag-communicate kay Saul. At si Saul laging nagpa-promise, laging nangangako, gaganapin niya ang lahat ng itinuturo at inuutos ng Panginoon. But at the end, pagdating ng implementation, nagbabago yung kanyang kaisipan sa ipinangako niyang gagawin sa Panginoon. Kaya ang dumating ang panahon, ito'y background lamang, dumating ang panahon na iniwanan ng Diyos si Saul sa katigasan ng kanyang ulo at binawi sa kanya yung ibinigay na banal na Espiritu Santo. Maraming mga kasaysayan sa Biblia, mga kapatid. Ngayon, samantalang ako'y nag-iisip kahapon, anong karakter kaya ang napag-aralan natin kay Saul? Mga kapatid, alam niyo, pumasok sa isip ko at ako'y nagbasa ng isang libro. Yung tinatawag ng pagkakaroon ng split personality ng isang Kristiyano. Ano po ba ibig sabihin ng pagkakaroon natin ng split personality? Kinuha ko yung pinaka-meaning, pinakabuod ng ibig sabihin ng split personality. Ito ay tinatawag na medisina na dissociative o dissociative identity disorder o DID, na meron siyang dalawa o higit na personalidad sa kanyang pagkatao. Kapag kaharap mo siya, makikita mo yung kanyang personality, na masiyahin siyang tao, nakikipag-usap, ganun. Pero at the end, kapag hindi mo na siya kaharap, iba na yung personality niya, iba na ang perception niya. Yun ang tinatawag na split personality. Meron siyang dalawang mukha. Nakita niyo po ba yung logo ng artista? Yung isang logo ay nakangiti, nakatawa. Di po ba, Sister Marilina, Sister Joy? Pagkatapos yung isang larawan ng artista ay lumuluha. So yun ang tinatawag na subject na split personality. Kapag nakaharap mo, nakangiti, pero kapag nakatalikod ka na, iba na yung kanyang personalidad. Mga kapatid, pinag-aralan ko rin at pag-aralan natin lahat, na itong split personality ay maaaring mai-apply sa spiritual na kalagayan ng isang Kristiyano. Pakinggan niyo po ang sinasabi po ng Bible. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, yung pagkakaroon daw ng split personality, meron din pala sa Bible. Ang sabi ni Apostol Pablo, dito sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 15, na ang versikulo ay 4, may binabanggit ng ganito. 15:4 ng mga taga-Roma. Pakinggan ninyo mga kapatid ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Mayroong mga nasulat sa Biblia na magiging bahagi rin ng ating kabuhayan, ng kasaysayan ng ating buhay sa ikatututo natin. Maaari yung karakter ko nakasulat sa Bible. Maaari yung karakter natin dito lahat naging kabuhayan din ng mga tao noong unang panahon na natala sa banal na kasulatan. Ang sabi ni Apostol Pablo,
Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, ito'y nasulat dahil sa ikatututo natin. Ayan. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayan, ano ho? Mga kapatid, sa kalagayan nating mananampalataya, mayroong mga bagay na nasulat sa Biblia na dapat natin matutunan. Narito po ang ilang mga itinuturo ng Biblia na mayroong dalawang mukha ang isang mananampalataya. Una, pakinggan ninyo sa isang sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo. Dito po binuksan ng Panginoon ang dalawang mukha ng mananampalataya. Sa Kapitulo 6 na ang bersikulo ay 24, pakinggan nyo, napakaganda ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi ganito, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Ayan. Makikita po natin, ang tao pala ay may pinaglilingkuran dalawang Panginoon. Ito yung tinatawag din nating split personality. Maaring sa kabilang banda, meron kang kinikilalang Panginoon mo, pero sa kabilang banda, may isa ka pa rin Panginoon. May dalawa kang kinikilalang Panginoon. Ang kaya ang sabi ng Panginoon, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, o hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Tignan ho natin yan, Meron palang mga taong naglilingkod din sa Diyos, naglilingkod din sa kayamanan, sa wealth. Pero sabi ng Panginoon, sa dalawang bagay na yan, hindi ka magiging tapat sa dalawang yan. Maaaring sa isa'y tapat ka, pero sa isa ay hindi ka tapat. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve the two lords. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang isa'y pagtatapatan mo, pero ang isa'y pagtatakwilan mo. Ang sabi ng Panginoon. Alright. Tingnan natin mga kapatid, ang isang personality na merong split personality sa loob ng church, sa ating mga samahan, sa mga mananampalataya in general. Bibigyan ko po kayo ng 8 karakter na napili ko, bagamat ito'y marami, siyempre kailangan i-shorten natin ito. Hindi tayo matatapos ng 1 oras dito, baka abutin tayo 24 oras kung pag-aaralan natin lahat ito. Kaya kumuha lamang ako ng 8. The 8 characters na mayroong distinct 2 personalities. Pakinggan po natin ang number 1, mga kapatid. Buksan natin ang Marcos, Kapitulo 7, Chapter 7 ng Marcos, verses 6 up to 9. Tingnan ninyo mga kapatid. Sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapag-imbabaw. Mga kapatid, ano ibig sabihin na mapag-imbabaw? Sa ibang translation, ginamit yung mapagkunwari. Napag-aralan natin noong nakaraang araw, yung tinatawag nating pretender, worshiper. Ito naman, split personality worshiper. Ano sabi? Sinasabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mapagkunwari o mapag-imbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako. Now, tignan ninyo, yung outward physical worship. Ang sabi ni Kristo, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Ito yung tinatawag na lips service, lips worshiper. Nakikita natin ang isang tao nananalangin sa Diyos, pumupuri sa Diyos, at bumabanggit ng pangalan ng Diyos. Maaaring sabihin natin, nangangaral lang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, merong mga tao, merong bayan, merong samahan, iginagalang ako ng kanyang mga labi, pero inside their heart, tingnan ninyo ang the 2 personality, the outward and inside, spiritual.
The outward spiritual is lip service, lip worship. Iginagalang ako ng kanyang mga labi. But the problem is this, inside their heart, dapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. So nakita natin ang dalawang muka ng mananampalataya. Ito ang tinatawag nating split personality. Sa labas ay nagpupuri, makadiyos sa labas. Pero sa kanyang kalooban, hindi siya totoong makadiyos. Bakit? Malayo ang puso niya sa Diyos. Alright, tuloy natin sa verse 7. Dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Now, yung lip service, nakikita natin outward yun. Naku, si Brother Ray, naku, talagang ganyan-ganyan. Pero hindi nyo nababasa ang nasa loob ng puso ko. Ano ho? Kaya, yung loob ng puso, yung inner spiritual natin, na nasa heart o damdamin natin, ay nawawalang kabuluhan pala yung lip service natin kapag ang pagsamba natin ay hindi totoo sa loob ng puso natin. Dapat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo na kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Verse 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Alright, tignan natin. Itong karakter na ito, na lip service, panlabas, outward. Pero sa loob niya ay malayo ang puso niya sa Diyos. Nangahawak siya sa mga ibang mga paniniwalang mga aral. Pinangahawakan nila yung mga kasabihan ng mga tao. Verse 9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong salit-saling sabi. Makikita natin, kahit anong ganda ng lip service natin, umaawit tayo na magandang pag-awit sa simbahan, nagsisimba tayo every Saturday, but inside our heart, ang totoo, hindi tayo honest sa pag-worship sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang pagsamba niyo sa akin. Kapag hindi tayo honest inside our heart, mga kapatid, ang hindi yung aral ng Diyos ang lagi nating pinangahawakan, kundi yung mga ibang aral na hindi na aral ng Diyos na ito'y tinatawag ni Kristong mga salit-saling sabi. So, that is number 1. Number 2, another split personality. Ito, mabigat ito, mga kapatid. Chapter 23 ng Matthew. Tignan natin. Matthew chapter 23, another version ng split personality, verse 1 and 3. Ang sabi ng Panginoon, nang maggagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at kanyang mga alagad na nagsasabi, nagsisiupo ang mga iskriba, ito yung mga leaders of the church, scribes and the Pharisees sa luklukan ni Moises. Lahat ng mga bagay na kanila sa inyo'y kanilang ipag-utos. Now, ang sistema, mga kapatid ng ibang mga leaders, nag-uutos sila. Sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Dapat wag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi, now take note, nangangaral ito, kanilang sinasabi sa members of the church at hindi ginagawa. Alright. Ito'y patungkol ng Panginoong Jesucristo sa mga nangunguna, sa mga nangangaral. Sabihin na natin in general. Magaling silang magturo. Pero ang problem, yung itinuturo nila, outward, nakikita natin, magaling sila mangaral, magaling sila magpayo, magaling sila magsalita, even the pulpit, magaling. But the problem is, may split personality siya. Anong split personality? Ang sabi ng Panginoon, kanilang sinasabi, hindi nila ginagawa. Mga kapatid, kamusta tayo?
kaming mga mangangaral, dapat kamustahin din namin ang sarili namin. Kami po ba'y nangangaral? Magaling ba kami mangaral sa harapan ng telebisyon, sa harapan ng Zoom? Magaling ba kami mangaral? But, tanungin natin ang ating sarili, ginagawa ba namin yung aming ipinangaral? So there is a split personality. Nagsasalita sila, ngunit yung kanilang sinasalita, pagtalikod, hindi nila ginagawa. That is another point of split personality sa spiritual. Alright, number 3. Tignan ho natin, bilisan natin ng konti. Number 3, tignan natin, Lucas 11:42. Ng Lucas, naku, maganda na naman ito. Luke chapter 11 verse 42. Naku, marami nito. Naku, tignan natin, no? Verse 42, anong sabi ng Panginoong Kristo? Pinangaralan ni Kristo ang mga relihiyoso, sabi ng Panginoon, na dapat sa aba ninyong mga Pariseyo, laging ginagamit ng Panginoon ng mga Pharisees and Scribes. Kasi itong mga Pharisees, may iberong spiritual split personality ito. Ang sabi niya ganito, na dapat sa aba ninyong mga Pariseyo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo. Ayan, ha? Nagbibigay kayo. Galing nyo magbigay ng ikapo, ng yerba buena, at ng ruda, at ng bawat gugulayin. Ako, lahat. Lahat binibigay na nila, no? Sa ikapo nila, lahat. Walang kulang. Pero, pagtalikod nila, iba na ginagawa nila. Ano ginagawa nila, mga kapatid? At pinababayaan ninyo, meron pala silang pinababayaan. Pero yung sa Diyos, hindi nila pinababayaan. Kumpleto sila. Nagbibigay ng ikapo, masipag sila magbigay ng ikapo. Marami silang mga ginagawa para sa Diyos. But, there is a problem. Ano problema? Meron silang pinababayaang isang bagay. Ayaw nilang gawin. Ano yan? At pinababayaan ninyo ang katarungan, mga kapatid. At ang pag-ibig ng Diyos. Na dapat ngang gawin ninyo ang mga ito. Ano yung dapat daw gawin? Yung pagbibigay ng ikapo. But, may isa pa. At huwag pabayaang di ginagawa ang mga yaon. Alin? Yung katarungan at pag-ibig. Tanungin natin ang sarili natin, mga kapatid. Kamusta yung pakikitungo natin sa kapatid natin? Yung pag-ibig natin sa ating kapatid. Totoo ba ang pag-ibig natin? Napag-aralan natin noong nakaraang araw na meron palang pag-ibig na pakunwari. Pakinggan natin. Love pretender. Pakinggan po, babalikan natin yon sa 2 Korinto, ang sabi ay 6:6, ang sabi ni Paul, kung tayo ay merong katarungan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, ay tingnan natin sa 1 Korinto ba yon sa 6:6. Ang ganda ng sinabi ng ng ating tignan ko rito. Maganda po yung sinabi ng ating Panginoon diyan na yung pag-ibig na gustong ipa-apply ng ating Panginoon ay yung totoong pag-ibig. Teka, titignan ko po rito sa isang salin po ng Biblia na ipinapahiwatig po sa atin ng ating Panginoon. Na may binabanggit siya rito na pag-ibig na hindi pakunwari. Teka, tignan natin. Babalikan ko po maya-mayang konti. Ngayon, ang sabi ng Panginoon ay ganito. Teka. Nawala. Hello? Ito. Nawawala yung signal. Okay. Pakinggan po natin ang 4. Lucas. Teka mga kapatid, nawala yung ating yung Bible screen. Sandali lang po. Ibabalik ko lang po, nawala. Ayan. Yung verse view, kaya hindi ko makita. Sandali lang po. Biglang nawala yung verse view natin. Ayan na. Okay. Tingnan natin yung pang-4, mga kapatid. Sa Lucas chapter 18, verse 10. Tingnan po natin ito. Teka, sandali. Ayan. Okay. Nakita na po ninyo, Sister Joy? Hindi pa. Hindi po, wala po. Wala pa. Okay. Tingnan natin. Nawala hinahanap ko kanina. Ayan. Sa Luke, naku mga kapatid, napakaganda rin ito. Sa Lucas, teka, ayan. Medyo humihina ang signal Ayan.
Tingnan natin sa Lucas again, chapter 18. Napakaganda nito. 18. Ayan. Verse 10 to 12. Ayan. This is another example of split personality in spiritual. Sabi ng ating Panginoon, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ayan. Ang isa'y pariseyo, ginamit na naman ng pariseyo, at ang isa'y maniningil ng buwis. Naku, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, yung mga maniningil ng buwis, ang tingin po ng mga citizens sa kanila ay makasalanan. Bakit? Sapagkat itong mga maniningil ng buwis, nagnanakaw ito sa buwis yung binabayad ng taong bayan, ninanakawan po nila yan. Bisan tinataasan po nila ang buwis. Kaya ang tingin ng mga tao sa mga mambubuwis o sa BIR noon, mga taong makasalanan. Nagkataon ngayon, itong pariseyo at ang isang makasalanang maniningil ng buwis, pareho sila nagpunta ng simbahan. Tingnan ho ninyo mga kapatid. This is the same person, worshiper. Pareho silang mga taong mananamba sa Diyos. Kaya nga nananalangin sila Sabi ng pariseyo ay ganito. Ang pariseyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Meron bang ganong personality ang tao, Sister Maririna? Hindi ako katulad ng si Ray. Hindi ako... Meron ganon hindi ako katulad, sabi. Diyos, pinasasalamatan kita. Hindi ako kagaya ng taong yan, na mga manlulupig, mga liko, mga makasalanan yan, mga mapangalunya yan. Hindi man lamang gaya ng maniningil ang bis na ito. Talagang dinudut-dut niya yung taong makasalanan, Panginoon, pinasasalamatan kita. Hindi ako naging gaya ng taong yon. Swerte mo naman. Ituloy natin sa 12. Makalawa ako nag-aayuno. Pinagmamalaki yung pag-aayuno niya. Sa isang linggo, tibay nun, nagbibigay ako ng ikapo. Naku, may nakausap ako, Sister Joy. Sabi niya, hindi ako marunong mangutang kasi tapat ako sa ikapo. Bakit? Yung bang nangungutang, di tapat sa ikapo? Ikaw lang ang tapat. Sabi niya gano'n. Sabi nga ng Panginoon huwag mong talikdan ang sayo'y nangungutang. Para baga sinabi mo, ang Panginoon pa nagtutulak sa yung gumawa ng kasalanan, mangutang Di ba? Ang sabi, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinamtan. Sabi rito, na dapat ang maniningil ng buwis, binalikan na naman niya yung tao makasalanan, na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, mananaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, na dapat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Hindi ba maganda yung mga kapatid? Hindi mo tinataas yung sarili mo, ang nagtataas sa iyo ang ating Panginoon. Di ba napakaganda nun? Kaysa tayo yung nagtataas sa ating sarili. Alam po ninyo, yung mga taong nagtataas sa kanyang sarili, meron totoong DID yun. Merong disorder, merong tinatawag na split personality sa kanyang sarili. Bakit? Ang totoo nun, yung taong nagmamataas sa kanyang sarili, nakikita niya yung kanyang sarili mababa. Kaya, sapagkat hindi napapansin, itinataas niya yung sarili. Mga kapatid, maging mapagkumbaba tayo sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos. Pag sinabing, napakagaling mo naman, di sabihin mo, salamat po, hindi po ako magaling, kundi yung kagalingan pong nakikita niyo sa akin, yan po'y bigay po ng Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki. Gaya ng kinanta ni Sister Irene kanina, wala tayong kayamanan, wala tayong dinalang anuman. Tignan natin sa Mateo 5, mga kapatid, ikalima po ito. Meron na lang 3 natitira. Mateo Kapitulo 5, naku, ito'y napakaganda. Versikulo 43. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, narinig ninyong sinasabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Meron bang ganon? Ayoko sa taong yan.
Kagalit ko yan eh, yung batiin yan. Di ba? Sabi, narinig nyo, ibigin ninyo inyong kapwa at kapuotan ninyo ang inyong kaaway. 44, dapat sinasabi ko sa inyo, iibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Naalala ko yung lola ko pag nagagalit eh. Sabi na lola ko, mamatay ka na sana." Sabi niya doon sa kapitbahay, pagka may kaaway, mamatay ka na sana. Pero ang turo ng Panginoon sa isang tunay na mananamba, mga kapatid, alisin natin yung pagkakaroon natin ng split personality. Binabati lang ba natin yung mga kaibigan natin na hindi natin kaaway o yung mga umaaway sa atin, hindi natin babatiin? Ano sabi ng Panginoon? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan, sabi rito, sa mga ganap at sa mga hindi ganap, sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo. Now take note, mga kapatid, itong verse 46, tandaan natin, sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, anong ganti ng inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Sabi ng Panginoon. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y magpakasakdal na gaya sa inyong Ama na sa kalangitan nasakdal. Ano sabi ni Kristo, mga kapatid? Huwag lang yung mga kabati natin ang ating babatiin. Batiin rin naman natin yung ayaw bumati sa atin. Sabi nung nagtanong sa atin, ayaw niya akong batiin, ba't ko siya babatiin? Di ba? Ay, huwag ganon. Para ikaw naman mapagkitaan na ikaw'y totoong Adventist, kahit hindi ka binati ng kapatid, batiin mo rin. O baka sabihin, sinasabi lang ito ni Ray dahil nangangaral. Hindi. Maraming taong ayaw bumati sa akin eh. O karanasan ko yan. Binabati ko kahit masakit minsan sa loob ko eh. Di ba? Di ba masakit yun? Di ka binabati tapos pipilitin mo, batiin mo yung sarili mo. Kinakailangan gawin natin eh. Bakit? Wala tayong split personality. We are true to ourselves and we are true in the sight of God. Yan ang alalahanin natin, mga kapatid. Kaya nga hindi tayo dapat maging plastic. Alright, bago tayo magtapos, nais kong basahin sa inyo, ito ang pinakamaganda, isa pa. Sa Mateo Kapitulo 6, mga kapatid, versikulo 1 hanggang 4, ang sabi ganito, mag-ingat kayo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Verse 2, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ito na yung split personality na naman, Sister Maririna, pagka ikaw ay naglilimos, ay wag kang tutugtog ng pakakak sa harapan mo. Ibig sabihin, wag ka na magpuputak, wag ka na maingay. Pag ikaw magbibigay ng tulong, wag ka na maingay. Sabi dito, nagaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw, mga mapagkunwari daw, sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. At totohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Verse 3, na dapat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Kasi mga kapatid, meron nga namang naglilingkod sa Diyos. Ang gusto niya, yung paglilingkod niya, pinipray siya palagi, pinupuri, pinakikita niya. Sabi ng Panginoon, hindi. Ang sabi ng Panginoon, hayaan ninyo na ang amang nakaakita ang gaganti, upang ang inyong paglilimos ay malihim at ang inyong Ama na nakaakita sa lihim ay gagantihan ka. Let the Lord rewards you, not the praise of man. Meron kasing kasing personalidad o merong ganong espiritu na yung kanilang ginagawa gusto nilang ma-broadcast. Hindi ba yung mga politiko? Excuse me sa mga politics, Di ba yung mga politics, pagka nagko-contribute ng mga bigas, picture dito, picture. Tapos ipapublish sa dyaryo, sige noong Congressman Ray Bida ay nagkaloob ng sako-sakong bigas.
Pero sabi ng Panginoon, huwag mo nang ipamalita. O, tayong mga Kristiyano, tayong mga Adventist, ano man yung ginawa nating mabuti, huwag na nating ikalat sa mga tao. Hayaan daw natin ang Diyos ang magbigay ng reward sa atin. Ano split personality ron? Mayroong mga tao kung may tumutulong, pero ang gusto nila maitaas sila. Iwasan po natin yun, mga kapatid. Now, ito na po sa Mateo Kapitulo 6, versikulos 5 at 6 ay ganito naman ang sinasabi. Ito, marami rin ito. Pagka kayo'y nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapag-imbabaw o mapagkunwari na naman ito. Sapagkat iniibig nila ang nagsisidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Dapat ikaw pagka ikaw'y manalangin o mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakaakita sa lihim ay gagantihan ka. Mga giliw po naming mga kapatid, nung ako'y nasa Katoliko, ang hilig ng mga tao ay nakatayo sa pintuang daan, di ba? Mula, yung lola ko, mula pintuan ng simbahan hanggang altar, lalakad po yan habang nagro-rosaryo, nakaluhod, lalakad dyan paputang altar, nananalangin, at nakikita siya ng maraming mga tao, hinahangaan nga naman, naku yung matandaan, tanda-tanda na, biro mo na kaya niyang manalangin ng paluhod papuntang altar? Hindi po ba? Sabi ng Panginoon, hindi yun ang hinihingi ko. Kung kayo'y mananalangin, ang sabi, manalangin kayo sa inyong silid, Ama lang ang nakakita. And lastly, babasahin ko po sa inyo sa Mateo 23, another example para sa atin mga kapatid. Chapter 23 verse 25. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya ganito, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro, ito na naman, at ng pinggan, dapat sa loob ay puno sila ng panlulupig sa katakawan. Mga kapatid, hindi ba? Pagka naguhugas tayo ng pinggan, hugasan natin maigi. Yung saro, yung inumin, di ba? Nililinis natin yung labas. Pero sabi ng Panginoon, yung loob, hindi nyo nililinis. Ganun din kayo. Malinis kayo sa panlabas. Pero spiritually, sa loob, hindi kayo malinis. Anong sabi ni Kristo? Ikaw bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi. O di ba, mahal, malapit na naman ng November. Maglilinis na naman kami rito ng nicho. Sabi ng Panginoon, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, na dapat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. Gayon din naman kayo sa labas ay nagaanyong matuwid sa mga tao. Here is the spiritual of spirit personality. Matuwid tayo sa labas, na dapat sa loob, sa ating inner spiritual ay puno kayo ng pagpapakunwari at ng katampalasanan. Mga kapatid, ayaw ng Diyos yung pagsamba natin mapagkunwari. Ayaw ng Diyos na yung pagsamba natin panlabas lang para tayong nagiging banal sa labas, but inner, hindi tayo totoo. And lastly, Matthew chapter 6 verse 1. Mga kapatid, ito ang iiwasan natin, na hindi pinagkakasunduan ng marami. Chapter 7, chapter 7, ang sabi, ito na, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol ng inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat ng inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitignan ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ng tahilan na nasa iyong sariling mata? Verse 4, papaanong sasabihin mo sa iyong kapatid,
Bayaan mong linisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Mga kapatid, itong 8 at 9 na mga katangian ng split personality sa spiritual po ng tao ay nakita po natin. Nawa lumagay tayo sa tinatawag na kahilingan ng Panginoon. Tayo po'y maglingkod na may katapatan. Huwag nating gayahin ang pagiging mapag-imbabaw ng mga iskriba at pariseyo. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ibig sabihin, ang ating paglilingkod hindi pwedeng maging split into personality. There is only one personality ang hinahanap ng Panginoon na tayo ay maging totoo sa harapan niya at sa harapan ng tao. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Amen po, Brother Ray. Napakaganda po ng ating napag-aralan and Amen. sobrang nakaka-bless po. Sobrang bless. And pansamantala po mga kapatid, tayo po ay stop muna sandali. Batiin ko lang po muna ang mga hindi ko po nabati. Si Auntie Emmy mula sa Amerika, Sister Jenny Bida, and Brother Bojo, and Sister MJ, and si Sister po ba to? Bisleng, Sister po ba? Ayan, welcome po sa inyong lahat. Salamat po. And mga kapatid, tayo po ay merong mabilisang picture taking. Pahiram po muna ng inyong mga camera. At ako po ay bibilang ng 1, 2, 3. Ayan po. Sige po, mag-ready na po tayo ng ating mga cam. Ayan, si Sister Bisling. Ayun, first time po si Sister Bisling. Tama ba, Ate Joy? First time? Pamangkin ni Jenny yan. Pamangkin ng Sister Jenny. Ayan, okay po. Bibilang ako. 1, 2, and 3. Isa pa po, wait lang po. 1, 2, 3. Ayan, ulit-ulitin ko lang po kasi minsan nabablurred po para merong pampalit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ayan. Thank you po. Ayan. Salamat po. At sa mga hindi nagbukas ng cam, siguro po mga busy, okay lang po yan. Salamat po sa inyong lahat. And tayo po ay babalik na sa ating napakagandang pinag-aralan. Sabi na Ate Jo, meron daw pong nagtanong agad na sa chat box. Tingnan ko lang po muna. Wait lang pa. Sino ba nauna dito, Ate Joy? Brother Bojo? Sister Bisling. Sister Bisling, pwede po magtanong? Nasaan yung tanong? Andyan. Hindi ko Next. makita. Asa next pa? Next, sige, ibaba mo. Ito. Okay. Sige, basahin mo, te. Hindi ko Alright. makita. Kailangan po bang mag-ayuno? At sino po ba si Jehovah? Siya ba ang ama ni Jesus? Yan po ang tanong niya, brother. Opo, ang pag-aayuno ay depende po sa tao yan. Kung kung meron siyang mabigat na hinihiling sa ating Panginoon at nais niyang magandog ng pag-aayuno, ay nasa kanyang tipanan yon sa ating Panginoon. So hindi masamang mag-ayuno. Sabi lang nga ng Panginoon, kung kayo mag-aayuno, yung pangakong pag-aayuno ay gaganapin mo. Huwag kayong mangangako ng isang ayuno na hindi ninyo magaganap. Alright, punta po tayo doon sa magandang katanungan, sino si Jehovah? Kung pag-aaralan niyo po ang laman po ng Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis, si Jehovah na nagsalita, na nagpakilalang Panginoon Diyos mula sa matandang tipan, yan po'y kumakatawan po kay Kristo. Ang ibig sabihin po ng Jehovah, ito'y isinalin sa English version na Lord at isinalin ito sa Tagalog na Panginoon. Kaya itong Jehovah ito'y tumutukoy sa Panginoon
na nagsalita nung unang panahon at nagpakilala kay Moises. Pakinggan po ninyo. Ang sabi ganito. Dito po sa aklat ng Exodo Kapitulo 6 na ang bersikulo naman po ay 1 hanggang 4. Ang sabi ganito. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sandali lang, ayan. Ayaw. Ayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ngayon iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Paraon, sapagkat sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila, at sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain. At ang Diyos, Diyos ito, ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Alright. Ngayon, sino to si Jehovah ito na Diyos? Ituloy natin sa 3. At ako'y napakita kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah noon ay nagpakilala ako sa kanila. Tandaan po natin, itong si Jehovah na nakausap ni Moises ay nakita ito ng tao. Sino nakakita? Di si Abraham, si Isaac at si Jacob. Ang tanong, ito po ba yung ama? Nasabi ng mga saksi ni Jehovah, ito yung God the Father? No, hindi po ito God the Father. Sapagkat yung God the Father, walang taong nakakita kailanman sa God the Father. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, na ang bersikulo ay 18. Hindi po yan ang God the Father. Sa Kapitulo 1, bersikulo 18, ang sabi ganito. Ganito sabi, Bisling, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi ito yung Diyos Ama. Sapagkat sabi ni Kristo, walang nakakita sa Diyos, walang taong nakakita sa Diyos kailanman, kundi yung anak. Sa makatuwid, ang anak ang nakakita sa Ama. Ngayon, ang question ay ganito. Sino itong si Jehovah na nakita ng tao? Sinong tao nakakita? Si Abraham, si Isaac at si Jacob. Di tanungin muna natin yung si Abraham. Sapagkat siya unang nakakita kay Jehovah. Sino po ito si Jehovah na nakita ni Abraham? Pakinggan po ninyo ang sagot ng Biblia. Diyan din po sa Kapitulo 8, versikulo 55, ng aklat ng Juan. Ito po ang sagot diyan. Ang sabi ni Kristo ay ganito, 55. At hindi ninyo siya napagkikilala, ngunit nakikilala ko siya, yung Ama tinutukoy. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ako'y matutulad sa inyo na sinungaling, na dapat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. 56. Ito na. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, sabi ni Kristo. At nakita niya at natuwa. Ayan, Bisling ha. Ang sabi ni Kristo, nagalak ang inyong amang Abraham nang makita ako. Ibig sabihin, nakita na pala ni Abraham si Kristo. Ano sabi ng mga Hudyo? Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Sagot ni Kristo. At sinabi sa kanila ni Kristo, o ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayan. So yung nakita palang Panginoon Diyos, ni Abraham, na nagpakilalang sa pangalang Jehovah, si Kristo pala yun. Kaya sabi ni Kristo, nagalak ang inyong amang Abraham nang makita ang aking araw at siya'y natuwa. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon ngayon nakita mo na si Abraham. Sagot ni Kristo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ibig sabihin, I was existed. I was there bago ipinanganak si Abraham. Kaya po, ang conclusion, maliwanag, si Jehovah na nakita ni Abraham, walang iba kundi si Kristo. Amen po sa napakagandang katanungan at kasagutan, Brother Ray. Meron po akong babasahin yung kay Brother Bojo po sa chat box. Ang sabi niya po is, yung iba po, Brother Ray,
ipinopost po sa FB at ginagawa pang reels para kumita rin sila sa pagtulong. Yun po. Ano pong masasabi niyo dun, Brother Ray? Yung mga nagpo-post po sa FB para ipinapakita yung mga natutulungan po. Ano pong masasabi niyo dun, Brother Ray? Yan po ay galing kay Brother Bojo. Well, Brother Bojo, sinabi na ho ng ating Panginoon, kung ikaw ay maglilimos, ay wag mo nang isigaw na parang trumpeta, kundi ilihim mo na lang yung iyong paglilimos. No? Yung paglilimos mo, yun ang pinalilihim ng ating Panginoon. Wag mo nang ipahayag na, ay ako nagbigay ako, ay ako ang ganyan, ako yung ganon. Hindi na ho. Ayaw ho ng ating Panginoon yung kapatid na Bojo. Ano? Ngayon, yung nakikita natin na meron tayong mga natulungan na sa gawain tungkol sa ating Panginoon, ay hindi ho masama yun. Ano? At yun po ay talaga namang kinakailangang makita rin naman ng tao na ang mga anak ng Diyos ay gumagawa rin naman para sa mga hindi anak pa ng Diyos, para sila'y madala sa iyong paanan. Pero ikaw na tumulong o gumawa noong bagay na yon, wag na lang i-broadcast kung sino man ang nasa likod ng taong yon na tumulong at gumawa ng panglilimos na yon o tulong sa mga taong yon. No? So yun lamang ang aking masasagot sang-ayon sa sinabi ng ating Panginoon. Amen. Thank you po, Brother Ray. Meron pa po kay Brother Bojo. Legit po ba ang pangalan Jehovah? Kasi sa ibang sekta, di nila ito tinatanggap dahil ito raw po ay gawa-gawa lang o naimbento lang daw. May katotohanan po ba yun? Opo, ang pangalang Jehovah ay naimbento ito noong 1270 ni Raimundos Martini na isang paring Katoliko. Na inimbento niya yung pangalang Jehovah mula po sa salitang Yahweh. Sapagkat yung Yahweh ay wala pong mga vowels, yan po yung abbreviation na YHWH. Kung mabibigkasin niyan po ay Yahweh. No? Yahweh. Nang nilagyan ito ng mga vowels, nilagyan ng A at nilagyan ng letter E. Ngayon, ang ginawa ni Raimundos Martini noong 1270 ay gumawa siya ng isang aklat at doon niya inilagay ang panibagong pangalang ng Diyos na instead of Yahweh, ginamit niya po yung tinatawag na Jehovah ang inilagay niya. At ito po ay sumikat noong 14th century up to 16th century. At yan po'y kumalat. Ang nagpakalat po niyan ay ang Iglesia Katolika Romana. Kaya nang binuo ni King James Version ng kanyang Bible na King James Version noong 1611 ay gumamit si King James ng 6 na pirasong pangalang Jehovah sa kanyang translation na Bible na King James Version. Kaya sa King James Version, meron po kayo mababasang Jehovah 6 times niyang ginamit yun. Sapagkat during that time, umiiral po ang pagsikat ng imbentong pangalan na Jehovah. So yun po, kaya kung gagamitin man lang natin yung pangalan ng Diyos, gamitin na natin mismo yung pangalang ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano pinantawag ni Kristo sa Diyos, yun na rin po ipantawag natin para wag na tayong magkamali. So yun ang aking sagot doon. Amen. Amen po. Ayan, maraming pong salamat. Ate Joy, meron pa po bang bagong pumasok na tanong? Wala na po. Pwede Wala na tayo po. magbigay na lang po sa ating iba. Okay po. Sino pong gustong magtanong? Sister Princess? Mga may Ate gusto- Langgeng. Sige po. Go ahead po. Ayan, isa po Sister Hill. mapagpala sa bawat isa po sa atin sa hapon na to. Tanong ko lang po yan, Reyno. Yes. Marami po sa atin na lahat po tayo ay nasa pananampalataya, no? Pero hindi natin alam
ang tunay na kabuuan ng ating mga pagkatao, ang ating pananampalataya. Sabi nga po ninyo kanina at sabi din ng Panginoon, hindi tinitignan ng Panginoon ang panlabas na kung ano yung nagagawa, kundi nakikita ng Panginoon sa iyong puso. Kasi di po ba nanggagaling talaga sa puso mo kung ano yung mga sinasabi mo? Kung ito po ay hindi, di po ba? Ang tanong ko, Kuya, paano naman po yung mga tao o kapwa natin na sa loob ng iglesia o sa labas man o sa loob ng pamilya na sinusukat nila yung kredibilidad mo o yung kakayahan mo na nagagawa mo at ang pagkatingin po nila ay isang lamang, yung baga ay minamaliit nila yung kakayahan mo na kaya mong ibigay, na kaya mong ipakita na galing naman sa puso mo kasi yun lang ang kaya mo. Tapos sinusukat ka nila. Paano naman po yung mga ganun? Masasabi po ba, Kuya, na sila po ba ay mapagkunwari? Masasabi po ba na sila ay mapaghusga? Or underestimate nila yung kakayahan mo na wala ka namang intention na sinadya na ganun lang o ito lang. Oo, Sister Hilda. Yun, Kuya. Alam mo kasi ang tao ay tumitingin. Sa tingin nila ay tama lang po sila. Salamat po. Merong ganong klaseng mga tao, no? Na righteous sila sa kanilang mga paningin. At sapagkat merong ganong klase ng mga tao na sila'y para bagang matuwid sa kanilang sarili, yung mga ganong karakter, yan ang mga taong madalas na pumuna ng kanyang kapwa. No? Lahat ng kahinaan ay tinitignan po nila at lahat ng bagay pinakikialaman nila kasi tingin nga nila sa sarili nila, hindi na sila nagkakamali. Ano? Pero tingnan mo, kung manalangin sila, lagi silang humihingi ng tawad. Bakit? Alam nila sa sarili nila, sila rin nagkakasala no? Kaya may kasabihan tayo huwag tayo tumingin sa cover ng aklat, kundi yung nilalaman ng aklat. Ganon din po tayo, mga kapatid. Merong mga taong mapaghusga. Kaya nga binasa natin sa Kapitulo 7, buti balikan natin, Sister Hilda, bago tayo humatol, bago tayo tumingin sa ating kapatid, ay tignan muna natin yung ating sarili. Baka higit pa rin ang ginagawa natin kaysa sa ginagawa nung hinahatulan natin. Pakinggan natin, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sinalita ito ng Panginoon, Sister Hilda, nung panahon niya, sapagkat ang mga tao noon, yung mga religious leaders, yung mga religious na mga tao noon, mapaghatol sila Lagi silang tumitingin sa kanilang kapwa, tinitignan nila yung kahinaan ng kanilang kapwa, pagkatapos pag-uusapan nila, pagtatawanan nila. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol sa inyong hatol ay hahatulan kayo at sa panukat ng inyong isusukat ay susukatin din kayo ng Diyos. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sarili? So, yun po mga kapatid, meron pong talagang ganon, kapatid na Hilda. Ngayon, pabayaan na natin sila, meron talagang ganong espiritu, mapaghatol, mapagpuna, ang tingin nila sa sarili nila ay holier than thou. Ang tingnan na lang natin, Sister Hilda, yung sarili na lang natin. Pakinggan ninyo. Ang sabi ng ating Panginoon, ito na lang maipapayo natin sa isa't isa. Kasama rin ako dyan. Sa Kapitulo 5, versikulo 14 ng aklat po ng Mateo, ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Kaya kung tayo po sinasabi nating relihiyoso tayo nagpapakabanal, hindi mo maitatago yun, talagang pupunahin ka. Bakit? Nagliliwanag ka Ang sabi ng Panginoon, hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Ibig sabihin, hindi natin pwede na yung ilaw na dala natin, itago natin. Kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw
sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So yung po magagawa natin, let us pray, manalangin tayo sa Panginoon, patuloy tayong baguhin, ano man yung mga weaknesses natin, ay idalangin natin na unti-unting maalis sa atin. Alam nyo mga kapatid, yung pagpapakabanal natin, hindi tayo instant coffee. Ang pagpapakabanal is a process. Proseso po ito, no? Unti-unti tayong nababago, hindi biglaan parang instant coffee. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay gradually, eventually, ay unti-unti tayong nababago, panghawakan na po natin mabuti yun, no? Huwag natin bitawan, pag-aralan natin maigi ang ating sarili. Yun lamang, kapatid na Hilda. Amen. Salamat, Kuya. Pwede pong humabol konti, Ate Langging, Asis Langging. Sige, Sandali lang mabilis. po, Ate Joy. Sige po. Kasi ito ay wala nang time. pinagpupulay-bulayan Sige. ko. Sandali lang po. Ito lang po. Kasi sa Isaiah 44, 45 po pala, Brother Ray. Yes. Sabi niya po kasi dito, ako ang lumikha ng dilim at liwanag, sabi niya po. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Ano pong ibig sabihin na siya yung nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan? Yun po bang kapahamakan na ito ay ano po ba yung kanyang ibig sabihin dito? Katulad na lamang po sa aking pag-unawa lamang po, halimbawa, sa bawat isa po sa atin, hindi po natin alam yung ating buhay, di po ba, Kuya Ray? At Opo. kapag tayo po ay nasa lansangan, kasi marami tayong nakikita, naririnig sa lansangan, sa kanilang paglabas, ay may mga pangyayaring hindi ka nais-nais. At yun yung mga bagay na ito po ay nagiging kapahamakan or dito yung nagdudulot ng kanilang kamatayan. Oo. Ganun po ba yun, Kuya? Oo. Bakit niya sinabi ang Panginoon na sabi niya, ako ang kaginhawaan at kapahamakan? Kasi po, mas malalim yung inyo pong pag-unawa at ito po ay akin lamang pong tinatanong. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Sister Hilda. Alam ho ninyo itong 45, no? Na 44 na binasa mo sa Isayas, nang isinulat ni Propeta Isayas yan, ito'y nasa panahon ng pagkabihag ang bayang Israel. Sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia. Pinahihiwatig ng Panginoon yung nararanasan nilang kahirapan sa pagiging alipin sa Ehipto. Yung po'y kapahintulutan ng Diyos. Yung salitang kasamaan diyan ay isinalin sa wikang Hebreo na rahaa, na ang ibig sabihin po noon ay unpleasant things, na isinali naman sa Tagalog na kasamaan. Ibig sabihin, yung mga hindi kanais-nais na nararanasan ng bayang Israel sa kamay ng Babylonia, yung po'y pahintulot ng Diyos sa kanila. Bakit? Tumalikod sila sa Diyos eh. Pinabayaan nila ang Diyos nung panahon na yan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hinayaan sila ng Panginoon na lumakad sa sarili nila hanggang sa sila'y sinakop ng Babylonia nung unang panahon. Kaya nung sinakop sila ng Babylonia, dinala ang Israel doon sa lugar ni Nabucodonosor sa Babylonia at sila doon ay naglingkod ng mahabang panahon doon sa Babylonia. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako ang gumagawa ng kasamaan or unpleasant thing sa taong tumalikod sa akin. Ako rin ang nagbibigay ng liwanag. Saan? Sa mga taong gaganap ng aking kalooban. So pinapaalalahanan sila ng Diyos. So ako rin ang gumagawa ng kadiliman. Totoo naman Sabi ng Panginoon Kanino niya ginawa? Sa Israel. Nagkaroon ng spiritual darkness ang Israel dahil tumalikod sila. Kaya yung sinasabing ako gumagawa, ang ibig sabihin ng Sister Hilda, pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na yan sa mga taong tumalikod sa Diyos. Yun po ang karanasan ng Israel. Yun ang aking sagot doon. Amen. Maraming po salamat, Sister Hilda. And lastly, siguro po, Sister Martes Galang. Nakita ko po nakataas kanina.
Sister Marites, go ahead po. Hello, sis. Meron pa isang nakataas, yun na lang. Next time na lang ako. Nasaan po? Sino po? Hindi ko May nakita. nakataas. Nakita ko na, ayun na, nakikita ko may nakataas. Baka ako yon. Ako yan, sister. Hindi, sige, okay lang. Ayun, binaba ko na. Sige po, sister. Ano po, brother, ay difference nung Escriba sa Kapariseo? Oo, mga maganda yan, ano, mga Pareho lang po sila. mga Brother authority. Ray, Oo. mabilis ang sagot lang po, Oo. brother. Ang sagot ko lang doon ay ito yung mga authority of the law. Ito yung mga tagapagpatupad ng mga batas at mga kautusan ni Moises during their times, ano, sa kanilang kapanahunan. Sila po ang mga namumuno, sila ang tagapag-implement ng mga kautusan noong unang panahon. At ang kanilang pagkaka-implement ng mga kautusan na ipinatutupad noong unang panahon ay napakalupit. Kaya sabi ng Panginoon, yung kanilang iniuutos ay gawin ninyo, huwag kayong tumulad sa kanila na inuutos nila pero hindi nila ginagawa. So yun lamang po ang maiksing kasagutan. Okay po, salamat po. Opo, Amen. Sister Marites. Sige, kay Sister Hilda, yung binasa mo sa Isaias, pwede pong mangyari yan sa individual person na tumatalikod po sa Diyos. Sister Ging, meron lang pahabol, sandali lang po. Kay Bisling sige. din ulit po to, brother saglit lang po. Kita mo, Sister Ging, hindi. Magaganap po ba ang nakasaad sa Bilbia ang Armageddon. 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 Sabi po niya. Magaganap po ba ang nakasaad sa Biblia, ang Armageddon? Opo, ang Armageddon ay magaganap po yan sa takdang panahong itinakda ng Diyos kapag ibinuhos niya na ang huling 7 salot. Ano ho? Yan po yung nasa ika-6 na salot na magaganap po bago dumating ang ating Panginoong Kristo. Sa ngayon po, wala pa ho yung Armageddon. Ang nakapagtataka lamang sa mga saksi ni Jehovah, taon-taon may Armageddon sa kanila na darating. Ano? So, wala pa hong Armageddon. Basahin niyo po ang Apokalipsis Kapitulo 16, the whole chapter, andun po ang pagpapaliwanag tungkol sa Armageddon na magaganap pag binuhos na ang 7 salot. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Brother Ray. Siguro po, huling pananalita po, Brother Ray, bago po tayo magtapos. Yeah, gaya po ng aking sinabi mga kapatid, maiksi lamang, we cannot serve the two lords. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang isa'y pagtatapatan natin, ang isa'y hindi tayo magtatapat. Kaya isa lamang pong Panginoon ang ating paglingkuran na may katapatan sa ating Panginoon. Pagpalain tayo. Amen. Amen po, Brother Ray, sa napakagandang pagpapaalala at mga mensahe. And na-bless po kaming lahat. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pananatili. And tayo po ngayon ay nasa pagtatapos na po. Brother Ray, mayroon po akong pahabol na prayer request. Pakisama na lang po si Sister Lucy de Guzman. Ayun, sana po siya pa ay makapaglakad na po. Ayun po. And Brother Ray, nakuha niyo na po ba lahat ng prayer request sa chat box po? Wala naman sa chat box. Naisabi na siguro kanina. Oo. Sabi na okay na po. Sige po. Kung okay na po, Brother Ray, bibigay ko na po sa inyo ang closing prayer po. Naka-mute po. Naka-mute ka, Brother Ray. Brother Ray, nakamute ka. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Pinasasalamatan po namin kayo sa lahat ng inyong biyaya. Sa lahat ng inyong mga kaloob po sa amin. Napakabuti ninyo, Panginoon. Gayon din sa aming Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay upang kami po'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami.
Gaya po ng aming mga napakinggang mga aral, O Diyos, kaming lahat na narito ay nagnanais na mabago namin ang aming mga sarili. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo ay walang imposible na ang aming mga karakter ay unti-unting mababago sang-ayon, Panginoon, sa inyong pinakilala. Ano man ang mga masasama naming mga naging ugali, kung may natitira pa po, Panginoon, ay dinadalangin namin na hindi mapalitan ng kagandahang loob sang-ayon sa inyong kaloob. Dinadalangin namin bawat isa, O Diyos, na way gabayan kami ng inyong pong Santo Espiritu. Panginoon, narito po ang kahilingan ng inyong mga anak. Dinadalangin po namin ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang mga karamdaman. Dinadalangin namin si Brother Noel, ano man ang kanyang nararanasan, Panginoon, sa kanyang kalusugan ay dalangin po namin ang patuloy na kanyang paggaling. Gayon din, ang dinadalang karamdaman ni Sister Irene ay dalangin po namin na ito'y patuloy mapalitan ng kalakasan at kalusugan. Pinadalangin din namin si Marlene Garcia, si Brother Hito. Panginoon, dalangin po namin sila na sila'y gumaling na at patuloy na makapaglingkod sa inyo. Gayon din ay dinadalangin ko rin po si Lucy de Guzman na dumating ang oras at panahon, Panginoon, na siya'y makalakad na. Iniluluhod po namin sa inyo ang inyong mga anak na ito. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang iba pang iyong mga anak na dumaranas ng mga karamdaman, sari-saring karamdaman na dumadapo po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na may maranasan ng bawat isa sa amin ang inyong patuloy ng pagpapagaling. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Gayon din si Katrina Hidalgo ay dalangin din namin. Si Katrina de Guzman ay dalangin din namin, Panginoon, ang kanilang patuloy na paggaling. At gayon din ang anak ni Brother Tukusin, Jacob Tukusin, Panginoon, katatapos lamang operahan. Salamat po at nailigtas ang kanyang buhay. Salamat ng marami. Idinadalangin din namin po ang kahilingan ni Sister Geraldine to na ang kanyang kapatid na si Rudia Day Thomas na naway mailakad na ang kanyang mga papeles upang siya'y makapunta na sa kanyang paroroonan sa Estados Unidos. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang panalangin ni Sister Hilda na naway maayos na ang bisa ng kanyang pamangkin na si ZJ Escobar. Marami kaming kahilingan, Panginoon, dalangin po namin. Magkarunawan lahat ito ng katuparan. At kaming lahat na nagkatipon sa oras na ito, inadalangin namin, Panginoon, ang bawat tahanang aming kinakatawan. Ingatan nawa kami ng iyong mga anghel. At higit sa lahat, O Diyos, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Amen po. Maraming po salamat, Brother Ray. Maraming po salamat sa inyong lahat. Thank you sa Sister inyo Ingrid, maraming po salamat sa pag-join. Maraming salamat po. Sister Joy, sa Wednesday,